Buntis ako, Maximo. Isang pangungusap na wumasak sa tahimik na gabi. Habang si Maximo ay humihitit ng mamahaling sigarilyo sa loob ng kanyang gintong mansyon, si Mara ay nakatayo sa ulan. Hawak ang huling pera para sa gamot ng kanyang ama. Magkano? Tanong ni Maximo nang hindi tumitingin. Magkano para ipalaglag ang problemang iyan? Doon nagsimula ang impyerno. Isang kasunduan sa gitna ng luha. Isang kasal na walang pag-ibig. Kaya mo bang tiisin ang hapdi ng isang halik na binayaran ng pera? O mas pipiliin mong lumaban kahit wala nang natitira sa iyong dangal? Huwag mong isipin na may halaga ka sa akin, Mara. Ang batang iyan, isa lang yang aksidente na kailangang ayusin para sa reputasyon ng pamilya ko. Ang tinig ni Maximo ay tila isang matalim na balisong na dumaan sa aking pandinig. Malamig at walang bahid ng pagsisisi. Nakaupo siya sa kanyang malawak na silya sa likod ng mesa na gawa sa mahogany. Hindi man lang nag-abalang tumingin sa aking mga mata. Para sa kanya, ako ay isang istorbo lamang sa kanyang perpektong mundo ng kapangyarihan at yaman. Isang problema na kailangang gawa ng solusyon sa pamamagitan ng pera at legal na dokumento. Sa mga sandaling iyon, bahagyang nanginig ang aking mga kamay na nakatago sa ilalim ng aking luma at kupas na jacket. Ramdam ko ang bawat patak ng tubig mula sa aking buhok na nanunuot sa aking balat. Isang paalala na naglakad ako ng 3 kilometro sa ilalim ng malakas na ulan dahil wala na akong pamasahe. Sa loob ng aking bulsa, mahigpit kong hawak ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng 2 pirasong gamot para sa aking ama. Iyon ang huling pera na meron ako. Ang perang dapat sana ay para sa aking hapunan. Ngunit mas pinili kong ilaan para sa bawat hininga ni tatay. Ang munting plastic ay naglabas ng marahang tunog. Habang lalo ko itong sinisiksik sa aking palad, tila ba doon ko kinukuha ang lakas upang hindi tuluyang gumuho sa harap ng lalaking ito. Napakasakit isipin na habang iniisip ko kung paano kami mabubuhay sa susunod na araw, ang tanging iniisip ni Maximo ay kung paano ako itatago sa dilim. Pirmahan mo ang kontrata, Mara. 1 taon. Magpapanggap kang asawa ko sa harap ng media at ng aking ama. Bilang kapalit, babayaran ko ang lahat ng bayarin sa ospital ng tatay mo at bibigyan kita ng buwanang sustento. Pero pagkatapos ng 1 taon mawawala ka. Iiwan mo ang bata sa akin at hinding-hindi ka na muling magpapakita. Kasabay ng kanyang huling salita ay ang pagbitaw ng kanyang mamahaling panulat sa ibabaw ng mesa. Ang tunog nito ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong silid. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itapon ang kontratang yan sa kanyang muka at sabihing hindi nabibili ang aking anak. Ngunit bawat pintig ng aking puso ay tila bumubulong ng pangalan ng aking ama. Ang amang nakaratay sa ospital, ang amang tanging dahilan kung bakit ako narito at nagtitiis ng ganitong uri ng pagkaapi. Nanigas ang aking buong katawan. Ang lamig ng aircon sa loob ng opisina ay tila nagyayelo sa aking mga kalamnan. Ngunit ang apoy ng pait sa aking dibdib ay lalong nag-aalab. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pinilit kong itingala ang aking ulo. Hindi niya dapat makita ang aking pagkawasak. Hindi sa harap ng taong itinuturing akong isang kasangkapan lamang. Dahan-dahan, inabot ko ang panulat. Ang bigat nito sa aking daliri ay tila 1 toneladang bakal. Bawat guhit ng aking pangalan sa puting papel. Naramdaman ko ang pagkapunit ng aking kaluluwa. 1 pirasong papel na magdidikta ng aking kapalaran sa susunod na 12 buwan. Isang kasunduan na ginawa sa ilalim ng anino ng desperasyon. Nang matapos ang huling titik, binitawan ko ang panulat at tumalikod. Hindi ko na hinintay ang anumang salita mula sa kanya. Bawat hakbang ko palayo sa mesang yon ay tila paghakbang patungo sa isang madilim na bangin. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang paalala ng aking kawalang kapangyarihan.
Ito ba ang halaga ng buhay na dinadala ko? Isang pirasong papel na may pirma ng isang taong hindi man lang kilala ang kahulugan ng pagmamahal? Habang papalapit ako sa pintuan, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking lumang cellphone sa aking bulsa sa panginginig ng aking kamay. Kinuha ko ito at binasa ang mensahe mula sa nurse sa ospital. Biglang tumigil ang mundo. Ang plastik ng gamot na kanina ko pa iniingatan ay dahan-dahang nalaglag mula sa aking kamay at bumagsak sa makinis na sahig. Ngunit hindi ko na ito nagawang pulutin pa. Ang aking hininga ay naging mababaw at ang paligid ay tila unti-unting naglalaho. Ang tanging naiwan ay ang malamig na katotohanan na humahabol sa akin, mas mabilis pa sa anumang bagyo. Mara, kailangan mong pumunta rito ngayon din. Ang tatay mo, nagkaroon ng komplikasyon. Hindi namin alam kung kakayanin pa niya ang gabi. Napatigil ako sa may pintuan. Ang aking likod ay nakaharap pa rin kay Maximo. Narinig ko ang mahinang pagbukas ng drawer ng kanyang mesa. Ang tunog ng isang taong nagpapatuloy sa kanyang buhay na tila walang nangyari. Ang pait ay umakyat sa aking lalamunan, kasing pait ng apdo. Sa mga sandaling iyon, ang tanging tanong na naiwan sa aking isipan ay kung ang pirma bang binitiwan ko ay magiging susi sa kaligtasan ng aking ama o ito ang huling pako sa krus na aking papasanin. Lumingon ako ng bahagya, sapat lamang upang makita ang anino ni Maximo na muling nakatitig sa kanyang computer screen. Ang kanyang kawalang malasakit ay higit pang masakit kaysa sa anumang sampal. Doon, sa gitna ng katahimikan ng kanyang marangyang opisina, naramdaman ko ang unang pagpatak ng luhang hindi ko na kayang pigilin. Isang luha para sa aking ama, isang luha para sa aking anak, at 1,000 luha para sa sarili kong unti-unti nang naglalaho. Ang amoy ng gamot at ang pamilyar na tunog ng makina mula sa ospital ay tila sumunod sa akin, nakakapit sa aking damit at kaluluwa, kahit pa nakatapak na ako sa makinis at mamahaling marmol ng mansyon ng mga Lozano. Nakaligtas ang aking ama sa gabing iyon, ngunit ang babala ng doktor ay malinaw. Bawat araw ay isang hiram na sandali. At upang mabayaran ang mga hiram na sandaling iyon, narito ako, ibinebenta ang aking kalayaan. Tumigil ang itim na sasakyan sa tapat ng isang napakalaking pintuang gawa sa inukit na kahoy. Walang anumang ingay na nalikha ang pagbukas nito, tila ba sanay ang bahay na ito sa pagtanggap ng mga lihim. Pagpasok ko, ang matinding lamig ng aircon ay mabilis na nanuot sa aking manipis na blusa. Ang buong paligid ay nagliliwanag dahil sa isang dambuhalang aranya na nakasabit sa itaas. Ngunit sa kabila ng lahat ng ginto at kristal, ang lugar na ito ay walang kahit anong init ng isang tahanan. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo sa isang silyang tila trono si Don Augusto. Ang kanyang tungkod na may ulong pilak ay nakadiin sa sahig. Ang kanyang mga mata, na kasing talim ng sa isang agila, ay agad na naglakbay mula sa aking lumang sapatos hanggang sa aking magulong buhok. Bawat segundo ng kanyang pagtitig ay tila humuhubad sa aking pagkatao. Pinaparamdam sa akin kung gaano ako kaliit, kung gaano ako kawalang halaga. Sa di kalayuan, nakatayo si Maximo. Nakapamulsa siya at nakatingin sa labas ng malaking bintana. Ang paghigpit ng kanyang panga at ang matigas na linya ng kanyang mga balikat ay nagsasabi ng 1,000 salita. Ngunit nanatili siyang pipi, ni hindi niya ako tinapunan ng tingin nang maglakad ako palapit. So, ito na pala ang pinagmamalaki mong solusyon, Maximo. Ang boses ni Don Augusto ay mababa, buo, at puno ng mapanuyang lason. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad palapit sa akin. Ang bawat pagtama ng kanyang tungkod sa sahig ay tila nagbibilang ng aking mga kasalanan. Napalunok ako, pilit na pinapatatag ang aking mga tuhod. Magandang gabi po, Senyor Augusto. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Maganda? Walang maganda sa pagpasok ng isang dumi sa loob ng aking pamamahay.
Huminto siya ng isang dangkal na lamang ang layo sa akin. Ang amoy ng kanyang mamahaling bako ay nakakahilo. Huwag mong isipin, Hija, na porket bitbit mo ang dugo ng anak ko, ay kabilang ka na sa pamilyang ito. Alam ko ang mga tulad mo. Sanay sa putik, naghihintay lang ng pagkakataon na makakapit sa sino mang mayaman para maiangat ang pamilya mula sa kanal. Ang bawat salitang binitiwan niya ay tila dumiretso sa aking puso. Nag-iiwan ng sugat na lalo pang nagpapabigat sa aking dibdib. Gusto kong magsalita. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Gusto kong sabihin na hindi ko hiniling ang nangyari noong gabing iyon, na marami sa mga bagay na ibinibintang nila sa akin ay malayo sa katotohanan. Ngunit nang subukan kong magsalita, isang mukha lamang ang malinaw na lumitaw sa aking isip. Ang mukha ni tatay na nakahiga sa ospital, mahina ngunit patuloy na lumalaban. Ang alaala niyang iyon, ang agad na nagpatahimik sa lahat ng salitang nais kong sabihin. Mariin kong kinagat ang aking ibabang labi, habang pilit kong pinipigilan ang pag-agos ng luha. Ramdam ko ang pait ng sakit at kahihiyan, ngunit mas mabigat ang takot na baka may mangyaring masama sa taong pinakamahalaga sa akin. Kaya ibinaba ko ang aking tingin at pinili ang katahimikan. Hindi dahil wala akong maipagtatanggol sa sarili ko, kundi dahil may mga laban na minsan ay kailangang tiisin para sa kapakanan ng mga taong mahal natin. At sa sandaling iyon, iisa lamang ang nasa isip ko, kakayanin ko ito para kay tatay. Para sa batang nasa sinapupunan ko, I know your type, Mara, patuloy ni Don Augusto. Ang boses ay tila isang gurong nagpapaliwanag sa isang mangmang na estudyante. Gagamitin mo ang kahinaan ng anak ko para makuha ang gusto mo. You play the victim perfectly. Pero tandaan mo ito, dito sa bahay ko, ako ang batas. Ikaw ay isang kasangkapan lamang, isang inuupahang lalagyan para sa reputasyon ni Maximo. Pagkatapos mong ipanganak ang bata, kukunin mo ang bayad mo at babalik ka sa basurahan kung saan ka nararapat. Naintindihan mo ba? Tumingin ako kay Maximo, nagmamakaawa ng kahit katiting na pagtatanggol. Ngunit lalo lamang niyang ibinaling ang kanyang mukha sa kabilang direksyon. Ang kanyang pananahimik ay isang malinaw na pag-ayon sa mga salita ng kanyang ama. Wala siyang balak na protektahan ako. Ako ay nag-iisa sa laban na ito. Opo, mahinang sagot ko. Ang boses ay tila basag na salamin. Naintindihan ko po. Mabuti. Dahil kung susubukan mong mag-ilusyon, sisiguraduhin kong pati ang tatay mong nag-aagaw buhay ay mararanasan ng impyerno bago siya mamatay. Ang pananakot na yon ay tuluyang nagpabagsak sa aking mga balikat. Isang malamig na ngiti ang ibinigay sa akin ni Don Augusto bago niya inutusan ng isang mayordoma na dalhin ako sa aking silid. Habang naglalakad ako sa mahabang pasilyo, naramdaman ko ang pagsunod ni Maximo. Nang marating namin ang isang malawak na kwarto na may higanting kama at mga kurtinang gawa sa seda, pumasok kami at isinara niya ang pinto. Binalot kami ng nakakabinging katahimikan. Nakatingin lang ako sa sahig. Inaantay ang sasabihin niya. Ngunit isang malalim na paghugot lamang ng hininga ang pinakawalan niya. Lumapit siya sa isang maliit na mesa at nagsali ng alak sa baso. Ang panginginig ng kanyang kamay na may hawak ng bote ay hindi nakaligtas sa aking paningin. Bakit hindi ka man lang nagsalita? Ang boses ko ay halos isang bulong, ngunit alam kong narinig niya ito. Huminto siya sa pag-inom. Ang kanyang malalapad na balikat ay bumaba. Tila may pasan na mabigat na krus, wala nang mababago ang anumang sasabihin ko, Mara. Mas mabuting sundin mo na lang ang gusto niya. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Huwag mo lang siyang kalabanin. Ito ba ang naging buhay mo, Maximo? Hindi ko napigilan ang luhang kanina ko pa pinipigilan. Ang maging isang tau-tauhan na sunod-sunuran sa kanyang mga panlalait, lumingon siya. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, nagtama ang aming mga paningin. Nakita ko ang isang natatagong sakit sa kanyang mga mata. Isang lalaking nakulong sa sarili niyang yaman.
Ngunit bago pa man niya ibuka ang kanyang bibig upang sumagot, mabilis niyang inubos ang alak at tuluyang lumabas ng kwarto. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng malamig na karangyaan. Nang marinig ko ang paglapat ng pintuan, dahan-dahan akong naupo sa gilid ng malambot na kama. Inalis ko ang aking gastadong sapatos at hinagod ng aking palad ang makapal na karpet. Napakalambot, napakaganda. Ngunit pakiramdam ko ay nasa ibabaw ako ng mga tinik. Ipinatong ko ang aking kamay sa aking tiyan na ngayon ay wala pang bakas ng paglaki. Ngunit ramdam na ramdam ko na ang buhay sa loob nito. Isang mainit na patak ng luha ang bumagsak sa aking kamay. Patawarin mo si nanay. Bulong ko sa hangin. Patawarin mo ako kung dinala kita sa mundong ito na walang pagmamahal. Pero pangako, titiisin ko ang lahat. Mabuhay lang ang lolo mo. Mabigyan ka lang ng magandang bukas. Pagsisilbihan ko ang impyernong ito. Gusto kong maglinis ng katawan, hugasan ng pait, na kumapit sa aking balat. Naglakad ako patungo sa isang pinto na inakala kong banyo. Ngunit pagbukas ko nito, tumambad sa akin ang isang maliit na silid-aklatan na tila dugtong ng kwarto ni Maximo. May amoy ito ng lumang papel at pinatuyong bulaklak. Sa gitna ng silid ay isang maliit na mesa na may nakabukas na kahon na gawa sa kahoy. Sa labis na kuryosidad, lumapit ako. Mga lumang dokumento at mga liham ang laman nito. Ngunit ang kumuha ng aking buong atensyon ay isang lumang litrato na bahagyang nakalabas mula sa isang sobrang kulay kape. Dahan-dahan ko itong hinila. Ang gilid ng litrato ay naninilaw na dahil sa panahon. Nangiidapo ko ang aking paningin sa imahe, tila umurong ang dugo sa aking katawan. Ang aking paghinga ay tuluyang nahinto. Sa litrato, may dalawang taong nakangiti habang nakatayo sa harap ng isang lumang simbahan. Ang lalaki, pamilyar ang hugis ng kanyang panga at ang liwanag ng kanyang mga mata. Iyon ang aking ama noong siya ay bata pa, malakas at puno ng buhay. Ngunit hindi iyon ang nagpabilis ng tibok ng aking puso. Ang babaeng nakakapit sa braso ng aking ama, ang babaeng nakangiti ng napakatamis, ay kamukhang-kamukha ko. Bakit may ganitong litrato sa loob ng pribadong kwarto ni Maximo? Sino ang babaeng ito? Nakakambal ng aking mukha. At bakit siya kasama ng aking ama sa isang tagong alaala ng mga Lozano? Hindi naging madali para kay Mara ang unang gabi sa loob ng mansyon ng mga Lozano. Ang bawat sulok ng marangyang kwarto ay tila may mga matang nakamasid. Nagpapaalala sa kanya na siya ay isang dayuhan, isang binayarang kalakal. Nang sumilip ang unang sinag ng araw mula sa makapal na kurtinang seda, matagal na siyang gising. Ang kanyang isipan ay lumilipad patungo sa malamig na kwarto ng ospital kung saan nakaratay ang kanyang ama. Kahit naramdam ang bigat ng kanyang katawan, pinilit ni Mara na bumangon. Nais niyang magluto ng mainit na sabaw para dalhin sa ospital mamaya. Nang bumaba siya patungo sa malawak na kusina, bumungad sa kanya ang mga nagbubulungang kasambahay. Ang kanilang mga mapanuring tingin ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Alam niya ang kanilang iniisip na siya ang babaeng galing sa squatter na gumamit ng pagbubuntis upang makapasok sa pamilya ng mga bilyonaryo. Ngunit pinili niyang maging bingi at bulag sa kanilang mga panghuhusga. Gamit ang mga simpleng sangkap na nahanap niya, nagsimula siyang maghiwa ng luya at sibuyas. Ang bawat galaw ng kanyang kamay ay may kasamang panalangin para sa paggaling ng kanyang ama. Habang dahan-dahan niyang hinahalo ang kumukulong sabaw sa palayok, isang mabigat na presensya ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakatayo si Maximo sa may hamba ng pinto. Nakasuot pa rin siya ng pantulog, ang kanyang buhok ay magulo, at ang lalim ng itim sa ilalim ng kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang gabing walang tulog. Tahimik lamang siyang nakamasid. Sa kanyang kinatatayuan, pinanood niya kung paano maingat na isinalin ni Mara ang sabaw sa isang maliit na lalagyan, kung paano nito pinunasan ang gilid ng lalagyan ng may labis na pag-iingat, at kung paano ito bumulong ng isang munting dasal
habang hawak ang pagkain. Sa unang pagkakataon, may isang bagay na tila natunaw sa yelong nakabalot sa puso ni Maximo. Sa mundong ginagalawan niya, ang bawat kilos ng tao ay may katumbas na presyo, may hinihintay na kapalit. Ngunit ang babaeng nasa harap niya, na nakasuot pa rin ng kupas na damit, ay gumagawa ng isang simpleng bagay nang may buong pagmamahal nang walang hinihinging kapalit. Hindi niya nakikita ang isang mapagsamantalang babae. Ang nakikita niya ay isang anak na gagawin ang lahat para sa kanyang haligi ng tahanan. Humakbang si Maximo palapit. Ang kanyang mga paang nakayapak ay hindi lumikha ng anumang ingay sa sahig. Bigyan mo rin ako niyan. Muntik nang mabitawan ni Mara ang hawak niyang sandok sa gulat. Lumingon siya at nakita ang namumungay na mga mata ni Maximo. Wala ang karaniwang talim at pagmamataas sa anyo ng binata. Nag-aalangang kumuha ng mangkok si Mara at nilagyan ito ng mainit na sabaw. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa gilid ng kusina. Naupo si Maximo at tahimik na humigop. Ang init ng sabaw ay gumuhit sa kanyang lalamunan, nagdadala ng isang pamilyar na pakiramdam ng tahanan na matagal na niyang nakalimutan mula nang pumanaw ang kanyang ina. Sumulyap siya kay Mara na nakatayo lang sa gilid, nakayuko at nilalaro ang laylayan ng kanyang damit. Maupo ka at kumain, Mara. Masama sa kalagayan mo ang pinapalipas ang gutom. Malumanay, ngunit may awtoridad na utos ni Maximo. Dahan-dahang naupo si Mara sa katapat na silya. Sa ilang sandali, binalot sila ng isang mapayapang katahimikan. Walang Don Augusto, walang kontrata, walang kasinungalingan. 2 tao lamang na parehong may sugat sa kaluluwa na pinagsaluhan ang isang simpleng almusal. Ngunit ang kapayapaan sa mansyong yon ay tila isang bula na madaling pumutok. Matapos ubusin ang pagkain, dinukot ni Maximo mula sa bulsa ng kanyang robe ang isang makapal na sobre at inilapag iyon sa ibabaw ng mesa. Itinulak papalapit kay Mara. Ano ito? Tanong ni Mara. Ang kanyang noo ay kumunot habang nakatingin sa umbok ng sobre. Pera. Pambili ng mga bagong damit. Malamig na sagot ni Maximo. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging isang negosyante. May gaganaping hapunan si Papa sa katapusan ng linggo, kasama ang mga opisyalis ng probinsya. Ipakikilala kita bilang asawa ko. Ayokong humarap ka sa kanila na mukhang pulubi. Bibigyan ka ng allowance buwan-buwan. Siguraduhin mo lang na aayusin mo ang sarili mo para hindi mapahiya ang pamilya. Ang init na naramdaman ni Mara kanina ay biglang naging yelo. Ang bawat salita ni Maximo ay tila sumampal sa kanyang pagkatao. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding pagpipigil ng galit. Ibinalik niya ang sobre sa harap ng binata. Hindi ko kailangan ng pera mo para magbihis, Maximo. Ang usapan natin ay babayaran mo ang ospital ng tatay ko at kapalit noon ay magpapanggap ako. Wala sa kontrata na kailangan kong ibenta ang aking buong pagkatao para maging manika ng tatay mo. Mariing sagot ni Mara. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa emosyon. Tumaas ang boses ni Maximo. Ang kanyang panga ay nagtagis. Huwag kang magmatigas, Mara. Nasa teritoryo ka namin. Ang tingin ng mga tao sa iyo ay sumasalamin sa pangalan ko. You sold your choices the moment you signed that paper. Kaya kunin mo yan at gawin mo ang trabaho mo. Tumayo si Mara. Ang silya ay lumikha ng marahas na tunog nang umurong ito sa sahig. Wala kayong alam sa akin. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit puno ng determinasyon. Maaring nabili ninyo ang oras ko. Maaring nakakulong ako sa bahay na ito. Pero hinding-hindi ko isusuot ang mga mamahaling damit ninyo para lang pagtakpan ang bulok ninyong ugali. Ang dangal ko ang tanging natitira sa akin at hindi ko yon ipagpapalit sa mga barya ninyo. Tila tinamaan ng kidlat si Maximo sa mga binitawang salita ng dalaga. Nakita niya ang katatagan sa mga mata ni Mara, isang katatagan na matagal na niyang ibinaon sa kanyang sarili.
upang sumunod sa bawat utos ng kanyang ama. Gusto niyang bawiin ang kanyang sinabi, gusto niyang ipaliwanag na ginagawa niya iyon para protektahan si Mara sa mas maiinit na matang huhusga ng lipunan. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila natuyo. Bago pa man makapagsalita muli si Maximo, isang kasambahay ang mabilis na pumasok sa kusina. May halong kaba sa mukha. May dala itong isang makapal na itim na sobre. Sir Maximo, pasensya na po sa pangiistorbo. May dumating pong mensahero galing sa isang law firm. Kailangan daw po ninyong mabasa ito ngayon din. Inabot ni Maximo ang sobre. Ang kanyang noo ay salubong. Nang mapunit niya ang gilid ng papel at mailabas ang isang pahinang sulat, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang bawat linya. Ang hangin sa paligid niya ay tila biglang naging mabigat at nakakasakal. Napansin ni Mara ang matinding pagbabago sa anyo ng binata. Ang panginginig ng mga daliri ni Maximo na may hawak ng papel ay hindi kayang itago. Sa ibaba ng dokumento, nakasulat ang isang maikli ngunit mapanganib na mensahe mula sa hindi kilalang sender. Alam ko ang totoo tungkol sa nangyari sa hotel noong gabing iyon, Maximo. Alam ko kung paano mo nilinlang ang lahat. At alam ko kung sino talaga ang ama ng dinadala ng babaeng iyan. Maghanda ka, dahil babawiin ko ang lahat ng kinuha ninyo sa akin. Ang nakakapasong tensyon mula sa kusina ay nag-iwan ng isang makapal na pader sa pagitan namin ni Maximo sa buong maghapon. Matapos niyang mabasa ang itim na sobre, mabilis siyang umalis ng mansyon nang walang anumang paliwanag. Iniiwan akong nakakulong sa aking sariling mga katanungan. Ngunit pagsapit ng gabi, kailangan kong harapin ang isang mas malaking laban. Ang hapunan na inorganisa ni Don Augusto. Hindi ko ginamit ang perang ibinigay ni Maximo. Sa halip, isinuot ko ang pinakamaayos kong damit. Isang simpleng itim na bestida na binili ko pa noong may maayos na trabaho ang aking ama. Wala itong kumikinang na mga bato o mamahaling tatak. Ngunit bitbit nito ang aking dignidad. Nang bumaba ako sa grand stairwell, nakita ko si Maximo na naghihintay sa ibaba. Nakasuot siya ng isang perpektong itim na suit. Saglit na nagtama ang aming mga paningin. Tiningnan niya ang aking simpleng kasuotan, ngunit walang kahit anong panlalait na lumabas sa kanyang mga labi. Sa halip, inialok niya ang kanyang braso. Isang tahimik na kasunduan na sa gabing ito, kami ay magkakampi sa harap ng mga matang mapanghusga. Ang bulwagan ng isang tanyag na hotel ay tila isang paraiso ng mga Diyos at Diyosa ng lipunan. Ang liwanag mula sa napakalaking aranya ay sumasalamin sa mga diamante ng mga kababaihan, habang ang amoy ng iba't ibang mamahaling pabango ay naghahalo sa malamig na hangin. Bawat hakbang ko sa makapal na pulang carpet ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Naramdaman ko ang pagbigat ng paghinga ko nang magsimulang lumingon ang mga tao. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na umiikot sa aking tainga. Walang pakundangan nilang pinagmamasdan ang aking simpleng damit, ang aking mukha na walang bakas ng mamahaling kolorete, at ang aking kamay na nakakapit sa braso ng isa sa mga pinakamayamang tagapagmana sa bansa. Maximo, darling, what a surprise! Isang matinis, ngunit malambing na tinig ang pumunit sa mga bulungan. Isang babae ang lumapit sa amin. Siya ay nakasuot ng isang nagliliyab na pulang gown na humuhulma sa kanyang perpektong katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay may mapaglarong kinang. Siya si Mara Pizarro, ang anak ng isang makapangyarihang senador, at ang babaeng matagal nang ipinagkakasundo ni Don Augusto kay Maximo. Ang babaeng katukayo ko, ngunit may mundong milya-milya ang layo sa akin. Bumeso siya kay Maximo. Ang kanyang mga labi ay sadyang dumampi ng mas matagal sa pisngi ng asawa ko. Pagkatapos, bumaling ang kanyang paningin sa akin. Ang kanyang mga mata ay dumaan mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pagkaawa na may halong pandidiri. So, this is the famous wife. Nakangiting sabi ni Mara Pizarro.
Ang kanyang boses ay sapat ang lakas upang marinig ng mga taong nasa paligid namin. I was wondering why Tito Augusto was so stressed lately. Ngayon naiintindihan ko na. You know dear, when I heard Maximo married someone out of nowhere, I expected, well, someone with a bit more color. Akala ko ba isa sa mga staff ng hotel ang nakabangga ko? Isang pinigilang tawanan ang umalingaw-ngaw mula sa mga kaibigan ni Pizarro sa likuran. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking mga pisngi. Kinagat ko ang aking ibabang labi. Pinipigilan ang anumang luhang nagbabadyang tumulo. Sanay akong maghirap, sanay akong magutom, ngunit ang ipahiya sa harap ng maraming tao dahil sa aking antas sa buhay ay isang uri ng sakit na tumatagos hanggang buto. Excuse us, Mara. We need to greet the other guests. Malamig na tugon ni Maximo. Pilit na inilalayo ako. Ngunit hindi pa tapos ang senyora. Humakbang siya palapit. May hawak na isang baso ng pulang alak. Sa isang tila sinadyang maling galaw ng kanyang kamay, ang baso ay tumagilid. Ang malamig at mapulang likido ay bumuhos ng direkta sa harapan ng aking itim na bestida. Napasinghap ang mga tao sa paligid. Ang lamig ng alak ay mabilis na nanuot sa aking balat, ngunit mas mabilis ang pagguhit ng kahihiyan sa aking buong pagkatao. Oh my gosh, I am so sorry. Malakas na wika ni Mara Pizarro, bagaman ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng tagumpay. Nako, how clumsy of me. Siguro hindi naman ganun kamahal ang damit na yan, ano? I can write you a check right now para makabili ka ng bago, kahit sa bangketa pa. Yumuko ako. Sinusubukang punasan ng mantsa gamit ang aking nanginginig na mga kamay. Gusto ko nang tumakbo. Gusto ko nang maglaho na parang bula at bumalik sa maliit naming barong-barong kung saan walang matang nang huhusga. Ngunit bago pa ako tuluyang kainin ng hiya, isang mainit at malaking kamay ang pumigil sa aking mga daliri. Tumigil ang aking paghinga nang makita ko si Maximo na humakbang sa aking harapan. Tinatakpan ako mula sa mapanuyang mga mata ni Mara Pizarro at ng kanyang mga kaibigan. Kinuha niya ang isang malinis na panyo mula sa bulsa ng kanyang suit at sa harap ng lahat ng matataas na tao sa lipunan, dahan-dahan at maingat niyang pinunasan ang mantsa sa aking damit. Ang kanyang mga galaw ay napakalumanay, tila ba isa akong mamahaling porselana na natatakot siyang mabasag. Tumingala siya at tinitigan si Mara Pizarro. Ang kanyang mga mata ay tila yelo na nakakapaso sa sobrang lamig. You don't need to write a check, Mara. Mababa ngunit nagbabantang sabi ni Maximo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa biglaang katahimikan ng bulwagan. My wife doesn't need your money. At kung hindi ka marunong rumespeto sa asawa ko, marahil ay hindi na kailangan ng pamilya Lozano ang anumang koneksyon sa pamilya Pizarro. Come on, wife. We're leaving this section. Hinawakan niya ang aking kamay, hindi sa braso, kundi ang aking kamay. Ang kanyang mga dal ay nagbigay ng isang hindi maipaliwanag na init na mabilis na gumapang patungo sa aking malamig na puso. Sa sandaling iyon, hindi ko nakita ang halimaw na nagbigay sa akin ng kontrata. Ang nakita ko ay isang lalaking ipinagtanggol ang aking dangal. Habang inilalayo niya ako sa kumpol ng mga taong iyon, isang kakaibang pagtibok ang naramdaman ko sa aking dibdib. Isang pintig na matagal ko nang hindi nararamdaman. Isang pintig ng pagiging ligtas. Dinala niya ako sa isang tahimik na balkonahe upang makahinga. Binitawan niya ang aking kamay at humarap sa madilim na kalangitan. Gusto ko siyang pasalamatan, ngunit bago pa man ako makapagsalita, isang tauhan ng hotel ang lumapit at bumulong sa kanya. Kailangan ko lang sagutin ang isang mahalagang tawag mula sa board. Paalam ni Maximo, hindi makatingin ng diretso sa akin. Huwag kang aalis dito. Babalik ako agad. Tumango lamang ako. Nang mawala siya sa aking paningin, muli kong niyakap ang aking sarili upang labanan ang lamig ng hangin. Inisip ko ang ginawa niya. Siguro ay ginawa niya lang iyon para protektahan ang kanyang sariling pangalan. Ngunit sa maliit na bahagi ng aking isipan, umusbong ang isang munting pag-asa.
Ang pag-asang yon ay mabilis na pinatay ng isang pamilyar na amoy ng tabako. Mula sa anino ng balkonahe, lumabas si Don Augusto. Ang kanyang tungkod ay lumikha ng isang nakakakilabot na ritmo habang siya ay papalapit. Wala ang pekeng na pangiti na ipinapakita niya sa mga bisita kanina. Ang kanyang mukha ay isang manifestasyon ng purong galit at poot. Tumigil siya sa aking tabi, nakatingin sa parehong madilim na kalangitan na tiningnan ni Maximo kanina. Hindi siya lumingon sa akin nang magsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay tila ahas na gumagapang sa aking leeg. Iniisip mo siguro na nanalo ka ngayong gabi dahil ipinagtanggol ka ng anak ko. Bulong niya, bawat salita ay may dalang lason. Huwag mong kalimutan kung sino ang may hawak ng tali ninyong dalawa. Isang pagkakamali ang ginawa ni Maximo sa pagpili sa'yo kaysa kay Mara Pizarro at hindi ko hahayaang sirain ng isang basurang tulad mo ang mga plano ko para sa kumpanya. Umatras ako ng isang hakbang. Ang takot ay muling nanumbalik sa aking dibdib. Wala po akong ginagawang masama. Sinusunod ko lang ang kontrata. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang anumang bahid ng kaluluwa. Itinuro niya ang kanyang tungkod sa aking tiyan. Ang kontrata ay papel lamang, Hija. Madali itong sunugin. Kung patuloy mong lalasunin ang isip ng anak ko at ilalayo siya sa dapat niyang pakasalan, titiyakin ko na bukas, hindi na makakalabas ng buhay ang ama mo sa ospital. At maniwala ka sa akin, isang tawag ko lang sa direktor ng ospital, titigil ang lahat ng makinang nagpapahinga sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang hangin sa balkonahe ay tila biglang naubos. Iniiwan akong nakatayo sa bingit ng aking pinakamalaking bangungot. Hindi na ako nag-aksaya ng kahit isang segundo matapos marinig ang nagbabantang mga salita ni Don Augusto. Ang takot na gumapang sa aking dibdib ay sapat na upang nakawin ang huling hibla ng aking matinong pag-iisip. Wala na akong pakialam sa mga nakatinging mata ng matataas na tao, wala na akong pakialam sa hiya. Ang tanging nag-echo sa aking isipan ay ang imahe ng aking amang nakaratay. Walang kalaban-laban, na anumang oras ay maaaring bawian ng buhay dahil lamang sa aking pagiging makasarili. Patakbo akong lumabas ng Marangyang Hotel. Nanghina ang aking mga tuhod, ngunit pinilit kong humakbang. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala akong dalang pera, wala akong dalang telepono, at ang kaisa-isang damit na maayos kong isinuot ay basang-basa na ng malamig at mapait na alak. Habang nangyayari ang aking pagtakas, sa kabilang dako ng bulwagan, kakatapos lamang ibaba ni Maximo ang kanyang telepono nang harangin siya ng kanyang ama. Ang hawak na tungkod ni Don Augusto ay mariing nakadiin sa sahig. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit. Napilit ikinukubli sa likod ng isang formal na anyo. What were you thinking, Maximo? Pinahiya mo si Mara Pizarro sa harap ng mga kaalyado ko sa politika para lang protektahan ang basurang iyon. Ang boses ni Don Augusto ay mababa, ngunit may bigat na kayang dumurog ng bato. Nagtagis ang mga bagang ni Maximo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang hita. Ipinagtanggol ko lang ang asawa ko, Papa. Kahit sa papel lang, dala niya ang pangalan ko ngayon. At hindi ko hahayaang may ibang tao na yumapak sa pangalang yon. Habang nakatingin ako, isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Pangalan mo? Ang pangalang yan. Ang yaman na tinatamasa mo. Ang mismong hangin na hinihinga mo. Lahat iyan ay utang mo sa akin. Nang mamatay ang ina mo, sino ang nagbangon sa pamilyang ito? Ako. Ibinigay ko ang buong buhay ko para maitayo ang imperyong ito para sa iyo. At sisirain mo lang dahil sa isang babaeng nabuntis mo sa isang gabi ng kalasingan. You owe me your life, Maximo. Kaya huwag kang magmalaki na parang ikaw ang may kontrol dito. Kung hindi ka aayos, ako mismo ang magliligpit ng kalat mo. Ang mga salitang yon ay tila kadena na muling mahigpit na iginapos sa leeg ni Maximo. Ang utang na loob, iyan ang sandata na palaging ginagamit ng kanyang ama
upang sipsipin ang kanyang kalayaan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na hindi niya kailanman hiningi ang yamang ito, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila natuyo. Nang lumingon siya upang hanapin si Mara sa balkonahe, wala na ang dalaga. Ang tanging naiwan ay ang malamig na hangin na pumapasok mula sa nakabukas na pinto. Sa labas, ang kalangitan ay nagbuhos ng matinding pighati. Ang ulan ay bumagsak ng walang awa. Tila libu-libong malamig na karayom na tumutusok sa aking balat. Patuloy ako sa pagtakbo sa gilid ng madilim na kalsada. Ang aking itim na bestida ay dumikit sa aking katawan, mabigat at basa. Ngunit hindi ko inalintana. Nanginginig ang buo kong pagkatao. Ang aking mga luha ay sumasabay sa pag-agos ng ulan sa aking pisngi. Kailangan kong makarating sa ospital. Kailangan kong ilayo ang tatay ko bago pa man maisakatuparan ni Don Augusto ang kanyang banta. Ngunit ang aking katawan ay may hangganan. Sa isang maling hakbang, nadulas ang aking lumang sapatos sa maputik na bahagi ng bangketa. Bumagsak ako, ang aking mga tuhod ay sumadsad sa magaspang na semento. Ang hapdi ay mabilis na gumuhit sa aking laman, ngunit mas masakit ang pagkadurog ng aking pag-asa. Napahagulgol ako sa gitna ng kawalan. Niyakap ko ang aking sarili. Sinusubukang protektahan ang batang nasa aking sinapupunan mula sa lamig at kalupitan ng mundo. Isang matalim na liwanag mula sa sasakyan ang biglang pumunit sa kadiliman. Ang ugong ng makina ay huminto sa aking harapan. Mabilis na bumukas ang pinto at isang figurang pamilyar ang patakbong lumapit sa akin. "Mara, are you out of your mind?" Ang sigaw ni Maximo ay halos matabunan ng ingay ng pagbuhos ng ulan. Wala siyang dalang payong. Ang kanyang mamahaling suit ay agad na nabasa, ngunit hindi iyon ang kanyang inintindi. Mabilis siyang lumuhod sa harap ko at hinawakan ang magkabilang braso ko. Pilit akong itinatayo. "Anong ginagawa mo rito? Paano kung may mangyari sa bata? Paano kung masagasaan ka?" Ginamit ko ang natitira kong lakas upang itulak siya palayo. "Huwag mo akong hawakan." Sigaw ko. Ang boses ko ay basag dahil sa matinding pag-iyak. Kailangan kong umalis. Kailangan kong iligtas ang tatay ko. Kumunot ang noo ni Maximo, halatang naguguluhan. Mahigpit niya muling hinawakan ang aking mga braso, ngayon ay hindi na ako makawala. "Ano bang sinasabi mo? Ligtas ang tatay mo sa ospital. Ako ang nagbabayad ng mga doktor doon." "Sinungaling." Pumiglas ako. Ang aking mga kuko ay bumaon sa kanyang braso, ngunit hindi siya bumitaw. "Ang tatay mo?" Kinausap niya ako kanina. Papatayin niya ang tatay ko, Maximo. Ipapatanggal niya ang mga makina kung hindi ako aalis sa buhay mo. Kaya parang awa mo na. Pakawalan mo na ako. Ibigay mo na sa akin ang kalayaan ko. Ibibigay ko ang bata sa iyo pagkapanganak. Huwag niyo lang patayin ang nag-iisa kong kakampi. Tumigil ang mundo ni Maximo. Ang mga patak ng ulan sa kanyang mukha ay hindi maitago ang matinding pagkabigla at sakit na dumaan sa kanyang mga mata. Hindi niya inakala na aabot sa ganoong klaseng karahasan ang kanyang ama. Ang lalaking tinitingala niya bilang haligi ng pamilya ay isa palang halimaw na kayang pumatay ng inosenteng buhay para lang sa kapangyarihan. Naramdaman ko ang unti-unting pagluwag ng kanyang hawak. Ang kalungkutan sa kanyang muka ay isang salamin ng aking sariling pagkawasak. Hinigit niya ako palapit. Ibinaon ang aking mukha sa kanyang mainit na dibdib upang protektahan ako mula sa hagupit ng ulan. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. "I won't let him do that. I swear to you, Mara, hindi ko hahayaang may manakit sa inyo." Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa halong galit sa kanyang ama at awa para sa akin. Ngunit ang aking puso ay pagod na sa mga pangako. Tumingala ako sa kanya, ang aking mga luha ay naghahalo sa ulan. Tinitigan ko ang lalaking sumira at nagtangkang bumuo sa aking mundo ng sabay. "Bakit mo ba ako iniligtas ngayon, Maximo?" Garalgal na tanong ko.
Ang bawat salita ay may dalang pait na matagal kong kinimkim. Bakit mo ako pinagtatanggol kung sa huli, ikaw at ang pamilya mo rin ang paulit-ulit na sasaksak sa akin? Para saktan lang ba ako ulit? Hindi siya nakasagot. Sa halip na gumamit ng mga salitang alam niyang walang kwenta, hinawakan niya ang aking mukha gamit ang kanyang nanginginig at maiinit na palad. Bago ko pa man maproseso ang kanyang gagawin, unti-unti niyang inilapit ang kanyang mukha. Ang kanyang mga labi ay dumampi sa akin. Hindi ito isang halik na hango sa pagnanasa o init ng laman. Isa itong halik na puno ng pait, ng pag-aalinlangan, at ng isang desperadong pangangailangan na patunayan na may natitira pang pag-asa sa gitna ng aming magulong mundo. Sa ilalim ng malakas na pagbuhos ng ulan, sa gitna ng madilim at malamig na kalsada, naramdaman ko ang pag-ikot ng aking tiyan at ang pamamanhid ng aking mga paa. Ipinikit ko ang aking mga mata at, sa isang kahinaan na hindi ko maipaliwanag, tumugon ako sa halik na yon. Umaasang sa pamamagitan nito ay maririnig niya ang mga hikbi ng aking pusong nagmamakaawa. Ang pait ng halik sa ilalim ng ulan ay nag-iwan ng isang pilat sa aking kaluluwa. Paggising ko kinabukasan, naramdaman ko ang bigat ng aking katawan sa ibabaw ng malambot na kama. Dinala ako ni Maximo pabalik sa mansyon kagabi nang mawalan ako ng malay dahil sa lamig at pagod. Ngunit nang imulat ko ang aking mga mata, wala siya sa aking tabi. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng kanyang pabango sa unan at isang nakakapasong katanungan kung ang ipinakita niya ba kagabi ay totoo o isa lamang panandaliang awa. Pinilit kong bumangon at naglakad patungo sa balkonahe ng kwarto. Mula roon, tanawang malawak at magarbong hardin ng mga Lozano. Sa isang konkretong upuan sa ilalim ng matandang puno ng mangga, may isang lalaking tahimik na nagbabasa ng libro. Nakasuot lamang siya ng simpleng maong at puting t-shirt. Isang malaking kaibahan sa mga nakabarong at nakasuit na madalas maglabas-pasok sa bahay na ito. Ang hugis ng kanyang balikat at ang tikas ng kanyang likod ay pamilyar. Kamukhang-kamukha niya si Maximo, ngunit may kakaibang liwanag sa kanyang paligid. Bumaba ako upang kumuha ng mainit na tubig sa kusina. Sa aking pagdaan sa pasilyo patungo sa hardin, napansin niya ako. Isinara niya ang kanyang libro at dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng pagmamataas na palaging nakikita ko kay Don Augusto at walang yelo na madalas bumabalot sa paningin ni Maximo. Ang mga mata niya ay mainit at puno ng pangunawa. "You must be Mara," bungad niya. Ang kanyang tinig ay malumanay. Tila isang kaibigang matagal ko nang hindi nakikita. Humakbang siya palapit at inabot ang kanyang kamay. "I'm Theo, kuya ni Maximo, though I don't really live here anymore. Bumisita lang ako para kumuha ng ilang lumang gamit ni Mama." Tiningnan ko ang kanyang kamay bago ko ito inabot. Ang kanyang palad ay magaspang, tila sanay sa mabibigat na trabaho, hindi katulad ng makinis na kamay ng kanyang kapatid. "Ikinagagalak ko po kayong makilala." Ngumiti siya ng bahagya at itinuro ang upuan. Naupo kami sa ilalim ng lilim ng puno. Napansin niya ang aking paghawak sa aking tiyan, isang galaw na naging ugali ko na simula nang malaman kong may nabubuong buhay sa aking sinapupunan. "I heard what happened last night sa hotel," panimula ni Theo. Ang kanyang boses ay may halong lungkot. "And I know about the contract." Hindi na bago sa akin ang mga pamamaraan ni Papa. He treats people like chess pieces. Kapag wala ka ng silbi sa board niya, itatapon ka niya sa labas. Yumuko ako. Naramdaman ang pag-init ng gilid ng aking mga mata. "Ginagawa ko lang po ito para sa tatay ko. Wala akong intensyong kunin ang yaman ninyo." Isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawalan ni Theo. Tumingala siya sa mga sanga ng puno, tila inaalala ang isang madilim na kahapon. "Alam ko, Mara, at iyan ang ikinatatakot ko para sa'yo. Ang mga taong may malinis na puso ang madalas na nadudurog sa bahay na ito. Umalis ako rito. 10 taon na ang nakararaan,
dahil hindi ko kayang sikmurain kung paano sirain ni Papa ang buhay ng ibang tao para lang lumaki ang kumpanya niya. Nilamon siya ng kasakiman at natatakot ako na unti-unti na rin niyang nilalamon si Maximo. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang titig ay naging seryoso at nagbabala. Huwag mong ibigay ang buong tiwala mo, Mara. Kahit kay Maximo, mabuti siyang tao. Alam ko yon, pero nakatali siya sa leeg. Ang utang na loob na laging ipinapamukha ni Papa sa kanya ang unti-unting pumapatay sa kaluluwa ng kapatid ko. Protektahan mo ang sarili mo at ang bata. Ang mga salita ni Teo ay tumimo sa aking isipan. Ipinakita niya sa akin ang isang natatagong anyo ng pamilya Lozano. Sa likod ng kanilang ginto at diamante ay isang sementeryo ng mga pangarap ng ibang tao. Bago siya tuluyang magpaalam, tinapik niya ang aking balikat. Isang simpleng galaw na nagbigay sa akin ng kakarampot na lakas sa gitna ng aking kalungkutan. Habang nag-uusap kami ni Teo sa isang madilim at pribadong tanggapan sa kabilang bahagi ng syudad, kaharap ni Maximo ang isang pribadong imbestigador na matagal na niyang binabayaran ng palihim. Inilapag ng imbestigador ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Sir Maximo, tama po ang hinala ninyo. Wika ng lalaki. Ang tono nito ay maingat. Ang itim na sobre na natanggap ninyo kahapon, hindi iyon galing kay Mara o sa sino mang kalaban ninyo sa politika. Galing iyon sa isang taong nagtatrabaho sa loob mismo ng kumpanya ninyo. Isang taong hawak ni Don Augusto. Napakuyom ang mga kamao ni Maximo. Ang kanyang panga ay nagtagis habang unti-unting lumilinaw ang lahat. Ang banta ng pagbubunyag ng totoo tungkol sa gabi sa hotel ay hindi isang pananakot mula sa labas, kundi isang maniobra ng kanyang sariling ama upang panatilihin siyang sunod-sunuran. Ginamit ni Don Augusto ang takot upang siguruhing hindi niya ipagtatanggol si Mara sa publiko. Isang maruming laro kung saan kaming dalawa ni Mara ay mga manika lamang na pinagsasayaw sa mga sinulid na hawak ng kanyang ama. Bandang hapon, bumalik ang katahimikan sa mansyon. Umalis si Don Augusto para sa isang mahalagang pulong at ang karamihan sa mga kasambahay ay nagpapahinga. Sinamantala ko ang pagkakataon upang pumasok sa silid-aklatan ng matanda. Inutusan ako ng mayordoma na linisin ang mga alikabok sa mga libro. Isang pambabastos dahil alam nilang asawa ako ng tagapagmana, ngunit ginawa ko ito nang walang reklamo upang makaiwas sa gulo. Ang silid ay may amoy ng lumang katitikan at mamahaling kahoy. Habang nagpupunas ako ng mga estante, napansin ko ang isang malaking nakalarawang pinta na bahagyang nakaawang mula sa pader. Sa likod nito ay ang pribadong kaha de yero ni Don Augusto. Marahil sa pagmamadali ng matanda kanina, nakalimutan niyang isara ng tuluyan ang mabigat na pintuan ng bakal. Hindi ko sana pakikialaman, ngunit isang dilaw na folder ang nakaipit sa siwang, halos mahulog na sa sahig. Nang dahan-dahan ko itong hinila upang ibalik sa loob, ang pamagat na nakaimprenta sa unang pahina ay tila isang malakas na suntok na nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Nakaukit sa itim at malalaking letra ang pangalan ng kumpanya ng aking ama. Nanginginig ang aking mga kamay nang buksan ko ang folder. Mga dokumento ito ng sapilitang paglilipat ng mga ari-arian at lupain. Binasa ko ang bawat linya. Ang aking mga mata ay pabilis ng pabilis ang paggalaw. Nakasaad doon ang mga ginawang panggigipit sa bangko, ang mga pekeng kaso na isinampa sa negosyo ni tatay, at ang huling kasunduan na nagpapabagsak sa aming pamilya sa matinding kahirapan. Sa pinakababang bahagi ng pahina, naroon ang pirma ni tatay, nanginginig at pilit. Sa tabi nito ay ang malaki at mapagmataas na pirma ni Don Augusto Lozano. Ang petsa sa ibaba ay eksaktong 1 linggo bago inatake sa puso ang aking ama. Sa unang pagkakataon, ang ataking nag-iwan sa kanya sa bingit ng kamatayan. Nabitawan ko ang folder. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig
Tulad ng mga nabasag na piraso ng aking buhay, napahawak ako sa aking bibig upang pigilan ang isang malakas na hagulgol na nagbabadyang kumawala mula sa aking lalamunan. Hindi isang simpleng pagkabangkarote ang nangyari sa amin. Ninakaw ni Don Augusto ang buhay ng aking ama. At ngayon, nagdadalang tao ako sa apo ng demonyong sumira sa aming pamilya. Habang nakatingin ako sa mga pirma sa papel, isang mas madilim at mas masakit na katanungan ang bumaon sa aking dibdib. Alam ba ito ni Maximo mula pa noong simula? Ako ba ay nilinlang at ginawang bayaran ng pamilyang may utang na dugo sa aking ama? Habang naninigas ako sa loob ng madilim na silid-aklatan, ang mga papel na nagkalat sa sahig ay tila mga bungong nakatingin sa akin, nagbubunyag ng isang nakaraan na sinadyang ibaon sa limot ng mga Lozano. Ang pangalan ng aking ama, na minsang naging simbolo ng karangalan at sipag, ay pinaglaruan at dinurog ng kaisa-isang lalaking ngayon ay may hawak sa leeg naming mag-ama. Ang puot na pumutok sa aking dibdib ay kasing init ng kumukulong asido. Handang manunaw ng kahit ano, ngunit ang takot para sa buhay ni tatay ay naging malamig na tubig na mabilis pumigil sa aking pagnanais na maghiganti. Mabilis ngunit maingat kong tinipon ang mga papel. Bawat pagdampot ko sa dokumento ay may kasamang pag-iyak na walang tunog. Ang aking mga luha ay pumapatak at bumabasa sa malamig na sahig. Ibinalik ko ang folder sa loob ng kaha de yero, itinulak ng bahagya upang hindi mapansin, bago ko isinara at inayos ang nakalarawang pinta. Tumakbo ako palabas ng silid-aklatan at dumiretso sa aking kwarto. Wala akong sinabihan, ni wala akong lakas na harapin si Maximo ng gabing iyon. Kinabukasan, isang panibagong bagyo ang yumanig sa mansyon. Habang nagpupunas ako ng mga baso sa kusina, nakita ko ang pagpasok ng ilang tauhan ni Don Augusto na may dalang mga dyaryo. Ang mukha ng matanda ay tila isang bagyo ng galit. Nakatitig sa harapang pahina. Nang ilapag niya ang dyaryo sa mesa, naramdaman ko ang pag-ikot ng aking tiyan. Nakaimprenta sa malalaking letra, ang pekeng kasal ng mga Lozano, tagapagmana, napilitan lang pakasalan ang buntis na babae mula sa squatter. Sa ibaba nito ay mga litrato ko, mga patagong kuha habang ako ay naglalakad sa labas ng ospital na nakasuot ng luma kong damit. At isang larawan namin ni Maximo sa hotel na hindi nagkikibuan. Ang artikulo ay puno ng mapanirang salita mula sa mga anonymous sources na sinasabing ako ay isang bayarang babae na inupahan upang pagtakpan ang isyu ng pamilya at sirain ang nakatakdang pag-iisang dibdib sana nina Maximo at Mara Pizarro. Tingnan mo ang ginawa ng basurang ito sa pangalan ko. Sigaw ni Don Augusto. Inihampas ang tungkod sa gilid ng mesa na naging dahilan upang manginig ang mga kristal. Tumingin siya kay Maximo, nakabababa lamang mula sa ikalawang palapag. Sino ang nagpakawala ng balitang ito? Ang babaeng ito ba? Para makakuha ng simpatiya at mas malaking pera mula sa atin. Humakbang si Maximo, ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom. Tinitigan niya ang dyaryo, pagkatapos ay lumingon sa akin. Nakita ko ang pagdududa sa kanyang mga mata. Isang mabilis na sandali ng kawalang tiwala na mas masakit pa sa anumang sampal. Ngunit agad din itong nawala. Hindi si Mara ang gumawa niyan, Papa. Malamig na sagot ni Maximo. Itinatago ang katotohanang alam niyang ang mismong tauhan ng kanyang ama o posibleng ang pamilya Pizarro ang nasa likod ng paninira. Ako na ang aayos nito. Ipapatawag ko ang legal team. Hindi sapat ang legal team, Maximo. Kailangan mong humarap sa media ngayon din kasama siya at papatunayan niyong totoo ang kasal na ito. O mas mabuting itago mo na ng tuluyan iyan bago pa bumagsak ang stocks ng kumpanya. Banta ng matanda bago tuluyang umalis. Iniiwan kaming dalawa sa gitna ng tensyon. Ang buong araw ay naging isang dulaang puno ng plastik na ngiti. Pinagbihis ako ni Maximo ng mamahaling damit at iniharap sa mga kumikislap na kamera sa isang press conference sa punong tanggapan ng mga Lozano. Bawat katanungan ng mga reporter
ay tila mga palaso na sadyang inihanda upang saktan ako. Totoo bang inakit mo si Maximo dahil kailangan ng tatay mo ng pambayad sa ospital? Totoo bang ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang kasunduan sa mga Pizarro? Gusto kong tumutol. Gusto kong sabihin na hindi ganoon kasimple ang lahat, na maraming katotohanang hindi nila alam at mga pangyayaring wala akong kontrol. Ang bawat tanong at bawat tinging ipinupukol sa akin ay lalo lamang nagpapabigat sa aking dibdib. Ngunit nang maramdaman ko ang mahigpit na paghawak ni Maximo sa aking kamay, agad kong naalala ang dahilan kung bakit ako naroon. Napalunok ako at pilit na itinago ang kaguluhang bumabagabag sa aking isipan. Ibinaba ko ang aking tingin bago ako nagsalita. Totoo po ang pagmamahalan namin. Mahinahon kong sagot, kahit pakiramdam ko ay bawat salitang lumalabas sa aking bibig ay lalong nagpapalayo sa akin sa katotohanan. Isang maikling katahimikan ang sumunod. Sa labas, nanatiling maayos ang aking anyo. Ngunit sa loob, para akong nahahati sa pagitan ng gusto kong sabihin at ng mga salitang kailangan kong bitawan. At habang patuloy akong ngumiti, para sa lahat, ramdam ko kung gaano kabigat ang papel na napilitan akong gampanan. Ngunit ang presyo ng proteksyon ni Maximo ay dumating ng gabing iyon. Habang nagmamaneho siya pauwi, pareho kaming tahimik. Nakatingin lamang ako sa labas ng bintana. Iniisip kong hanggang kailan ko titiisin ang pagiging bahagi ng peking mundong ito. Nakapag-usap na kami ni Papa. Basag ni Maximo sa katahimikan. Hindi niya inaalis ang tingin sa kalsada. Kailangan mong lumipat sa isa sa mga bahay bakasyunan namin sa probinsya habang mainit pa ang issue. Doon ka muna habang ipinagbubuntis mo ang bata. Nilingon ko siya, hindi makapaniwala. Itatatago mo ako? Paano ang tatay ko? Sino ang mag-aalaga sa kanya kung aalis ako? Magbabayad ako ng mga private nurse na nakatutok sa kanya 24 oras. Wala kang dapat ipag-alala sa pera. Tugon niya, ang kanyang tono ay bumalik sa pagiging isang negosyante na nakikipagkasundo. Hindi pera ang kailangan ng tatay ko, Maximo. Kailangan niya ako. Ang sigaw ko ay umaling-awngaw sa loob ng sasakyan. Ngayon na nga lang na nakakagawa na siya ng maliliit na galaw, na nagigising na siya kahit saglit. Ilalayo niyo pa ako? Wala kayong karapatang idikta kung saan ako pupunta. Itinigil ni Maximo ang sasakyan sa gilid ng madilim na kalsada. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ginagawa ko ito para protektahan ka, Mara. Kung mananatili ka rito, hindi titigil si Mara Pizarro at ang media hanggang sa madurog ka nila. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng mga taong ito. O baka naman ginagawa mo ito para protektahan ang kumpanya ninyo. Sumbat ko, ang aking dib ay mabilis na umaangat baba dahil sa galit at sakit. Natatakot kayo na baka may masabi akong mali na sisira sa pangalan ng tatay mo. Ang pangalan ng taong walang ginawa, kundi manloko at magnakaw ng buhay ng iba. Natigilan si Maximo. Ang galit sa kanyang muka ay biglang napalitan ng pagkalito. Anong ibig mong sabihin? Bago pa man ako makasagot, tumunog ang aking lumang cellphone. Ang pangalan ng ospital ang nag-flash sa screen. Nanginginig kong sinagot ang tawag. Hello? Mara? Ang boses ng doktor ay may halong pagmamadali. Kailangan mong pumunta rito ngayon din. Ang tatay mo, nagising siya kanina. Nagising siya? Ang luha ng pag-asa ay mabilis na namuo sa aking mga mata. Kamusta po siya? Papunta na ako dyan. Mara, makinig ka. Pagpapatuloy ng doktor, ang tono niya ay seryoso at nagbibigay ng babala. Nagising siya sa sobrang pag-aalburuto. Bago siya binigyan ng pampakalma, pilit niyang tinatanggal ang mga tubo niya. At may paulit-ulit siyang sinisigaw na pangalan. Sinasabi niyang, Augusto. Si Augusto ang mamamatay tao. Ang boses ng doktor ay tila isang malamig na kamay na sumakal sa akin. Nalaglag ang telepono sa aking kandungan. Ang katotohanan
mula sa nakaraan ay sumigaw mula sa labi ng aking ama. Tumingin ako kay Maximo na naghihintay ng aking paliwanag at sa pagkakataong ito, hindi na ako makapagtatago. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila isang mabigat na kumot na nakabalot sa aming dalawa ni Maximo habang mabilis niyang pinapatakbo ang kotse patungo sa ospital. Wala ni isa sa amin ang may lakas ng loob na basagin ang katahimikan. Sa aking isipan, paulit-ulit na nag-e-echo ang boses ng doktor. Augusto! Si Augusto ang mamamatay tao. Hindi ko alam kung ano ang sasalubong sa akin pagdating namin sa kwarto ng aking ama. Ang tanging alam ko lang, ang pader na naghihiwalay sa pekeng mundong kinabibilangan ni Maximo at sa totoong buhay ko ay unti-unti nang gumuguho. Nang marating namin ang ospital, halos takbuhin ko ang haba ng pasilyo. Sumunod si Maximo sa aking likuran. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon, ngunit ramdam ko ang tensyon sa bawat hakbang niya. Sa loob ng kwarto, tahimik na nakahiga ang aking ama. Ang tunog ng monitor ay pamilyar at nakapanlulumo. Ang mga nurse ay kakatapos lamang magbigay ng gamot na pampatulog. Lumapit ako at dahan-dahang hinawakan ang kanyang magaspang na kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay mahigpit na nakapikit. Tila lumalaban pa rin sa isang masamang panaginip kahit siya ay tulog na. Tatay, nandito na ako. Bulong ko. Ang mga luha ay nag-uunahang pumatak sa aking mga pisngi. Mula sa gilid ng kwarto, nagsalita ang doktor. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Masyado siyang naging aggressive kanina, Mara. Paggising niya, nagwala siya. May binabanggit siyang pangalan at isang aksidente. Kailangan nating bantayan ang blood pressure niya dahil ang ganitong klaseng stress ay mapanganib sa kanyang puso. Tumango ako, hindi makapagsalita dahil sa buhol sa aking lalamunan. Nang umalis ang doktor at ang mga nurse, naiwan kaming tatlo. Ako, ang aking natutulog na ama, at si Maximo na nakatayo sa may pinto, nakatingin sa amin. Lumapit si Maximo. Ang kanyang sapatos ay lumilikha ng mahinang tunog sa sahig. Totoo ba ang naririnig ko sa telepono kanina, Mara? Anong sinasabi ng tatay mo tungkol kay Papa? Hinarap ko siya. Ang aking mga mata ay basa, ngunit may dalang apoy ng katotohanan. Natanong mo na ba sa sarili mo kung bakit napakabilis pumayag ng tatay mo na pakasalan mo ako kahit na ayaw niya sa akin? Natanong mo na ba kung bakit ganoon na lang ang galit niya sa apelyido ko? Nanginginig ang aking boses habang isinasalaysay ko ang mga dokumentong nakita ko sa kanyang silid-aklatan. Ang kumpanyang pinagmamalaki niya, ang yaman na ipinagmamayabang niya, itinayo yan sa ibabaw ng mga pangarap ng tatay ko. Ninakaw niya ang lahat sa amin, Maximo, at marahil, higit pa sa yaman ang kinuha niya. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Maximo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila isang batang biglang nagising mula sa isang mahabang kasinungalingan. Gusto niyang pabulaanan ang mga sinabi ko. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang ama. Ngunit ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay mahina. Hindi ko alam. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Ngayon alam mo na. Mapait na sagot ko. Binitawan ko ang kamay ng aking ama at naglakad palapit sa kanya. Kaya huwag mo akong piliting umalis, Maximo. Hindi ko iwan ang tatay ko. Lalo na ngayon na alam kong nasa paligid lang ang demonyong sumira sa kanya. Sa mga sumunod na araw, isang matinding lagnat ang dumapo kay Maximo. Marahil dahil sa stress ng mga nagdaang pangyayari, o marahil dahil hindi kinaya ng kanyang katawan ang bigat ng mga katotohanang natuklasan niya. Hindi siya umuwi sa mansyon. Sa halip, nagkulong siya sa isang maliit na condo unit na pagmamay-ari niya sa syudad. Kahit labag sa aking loob, dinalaw ko siya doon dahil inutusan ako ng kanyang sekretarya. Sa papel, ako pa rin ang kanyang asawa at kailangan kong gampanan ang aking tungkulin, lalo na't nakamasid ang media. Nang pumasok ako sa kanyang kwarto, nakita ko siyang nakahiga, balot ng makapal na kumot.
Ang kanyang mukha ay namumutla at ang init ng kanyang katawan ay ramdam kahit hindi ko siya hawakan. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang makapangyarihan at malamig na Maximo Lozano. Isa siyang lalaking may sakit at walang kasama. Piniga ko ang isang maliit na tuwalya na ibinabad sa maligamgam na tubig at maingat na inilagay iyon sa kanyang noo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nang makita niya ako, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Bakit nandito ka pa? Dapat hinayaan mo na lang akong mamatay dito." Bulong niya, ang kanyang boses ay paos. "Hindi ko pwedeng hayaang may mangyari sa'yo. Sino ang magbabayad ng ospital ng tatay ko?" Pilit kong nilagyan ng talim ang aking sagot, ngunit ang aking mga kamay na nagpupunas ng pawis sa kanyang leeg ay malumanay at maingat. Pumikit siya at humugot ng malalim na hininga. "Palagi kitang sinasaktan. Palagi kang ipinapahiya ng pamilya ko. Pero nandito ka pa rin, inaasikaso ako. Hindi ko naiintindihan, Mara." Naupo ako sa gilid ng kanyang kama. Dahil alam ko ang pakiramdam ng mag-isa at walang kakampi, Maximo. Kahit ikaw ay bahagi ng pamilyang nanakit sa amin, alam kong pareho lang tayong nakakulong sa hawla ng tatay mo. Sa ilang oras na yon, nawala ang pader na naghihiwalay sa amin. Nagkwento siya tungkol sa kanyang pagkabata, kung paano siya laging inihahambing ng kanyang ama kay Teo, at kung paano siya palaging nagugutom sa isang katiting na pagmamahal at pagkilala. Nakikinig lamang ako, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang kaluluwa sa likod ng mamahaling suit at malamig na paningin. Pareho kaming biktima ng parehong halimaw. Nakatulog siya, ngunit bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata, hinawakan niya ang aking kamay. Mahigpit niya itong ikinulong sa kanyang palad at ipinatong sa kanyang dibdib. Hindi ko binawi ang aking kamay. Sa gitna ng dilim at tahimik na kwarto, sa tabi ng lalaking dapat ay itinuturing kong kaaway, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Ngunit ang panandaliang ilusyong yon ay mabilis na nabasag nang bumukas ang pinto ng kwarto. Hindi ako nakalingon agad. Narinig ko muna ang paglapat ng tungkod sa sahig, isang tunog na nagdala ng pamilyar na kaba sa aking dibdib. Nakatayo si Don Augusto sa may pintuan, nakatingin sa aming magkahawak kamay. Ang kanyang muka ay walang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Lumapit siya at walang sabing itinapon ang isang maliit na asul na checkbook sa aking mukha. Ang matalim na gilid nito ay dumampi sa aking pisngi bago bumagsak sa aking kandungan. "100,000,000, sabi niya. Ang kanyang boses ay tila yelo na nakakapaso. "Ilagay mo ang halagang gusto mo, layasan mo ang anak ko, at huwag ka nang babalik kahit kailan. Dahil kung hindi, bukas na bukas, ipapapatay ko ang bata sa sinapupunan mo at ang amang pinoprotektahan mo." Ang asul na checkbook ay nakalatag sa aking kandungan, tila isang sumpa na nakatitig sa akin. Ang bawat pahina nito ay isang paalala na ang buhay ng aking ama at ng aking dinadala ay may katumbas na presyo sa mata ng matandang ito. Hindi ako makahinga. Ang init ng katawan ni Maximo na kanina lamang ay nagbibigay ng kaligtasan, ngayon ay tila nagiging mapanganib na lugar para sa akin. "Papa, umalis ka rito!" Sigaw ni Maximo. Pilit siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Ang kanyang mukha ay namumutla pa rin dahil sa lagnat. "Wala kang karapatang pumasok sa pribadong espasyo ko at saktan ng asawa ko." Tumawa si Don Augusto, isang tawang walang kagalakan, tila tunog ng tuyong dahon na nadudurog. "Asawa? Maximo, ginagamit ka lang ng babaeng ito. Alam na niya ang tungkol sa mga dokumento sa silid-aklatan ko. Sa tingin mo ba, pagkatapos niyang malaman na tayo ang sumira sa pamilya niya, ay mananatili siya sa tabi mo dahil sa pag-ibig? Pinaplano lang niyang ubusin ang yaman mo bago kanya tuluyang iwan sa ere." Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Maximo sa aking braso. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan, naghahanap ng pagtatanggi. "Mara, totoo ba? Alam mo na ang tungkol sa mga dokumento?" Ang tanong na yon ay tila isang matalim na palaso
na tumama sa aking dibdib. Sa sandaling iyon, ang tiwala na unti-unti naming binubuo ay parang salamin na nabasag sa sahig. Sa halip na sumagot, lumingon ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng pait. Ano ang gusto mong sabihin ko, Maximo? Na nananatili ako rito dahil mahal kita? O na nananatili ako rito dahil wala akong ibang mapuntahan para iligtas ang tatay ko? Binitiwan ni Maximo ang aking braso. Ang pagkadismaya sa kanyang mukha ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap ko. Kaya pala ang lambot mo sa akin nitong mga nakaraang araw. Lahat ng ito, pagpapanggap lang din? Maximo, hindi sa ganoon. Sapat na ang paliwanag. Putol ni Don Augusto. Ang babaeng ito ay isang linta at kung hindi mo siya aalisin sa buhay mo, ako ang gagawa ng paraan at sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, hindi na siya makakabangon pa. Tumalikod ang matanda at lumabas ng kwarto. Ang bawat pagtama ng kanyang tungkod ay tila isang relo na nagbibilang ng natitirang oras para sa aking pag-asa. Naiwan kaming dalawa sa loob ng kwarto, nababalot ng makapal at nakakasakal na katahimikan. Umalis ka na, Mara. Mahinang sabi ni Maximo. Hindi siya tumingin sa akin. Nakatingin lamang siya sa pader. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Hindi ko na alam kung sino ang dapat kong paniwalaan. Ang mga salitang iyon ang tuluyang pumatay sa kung anumang nararamdaman ko. Tumayo ako, kinuha ang aking gamit, at hindi na lumingon pa. Lumabas ako ng kondo. Ang gabi ay kasing dilim ng aking kinabukasan. Dumiretso ako sa ospital. Pagdating ko sa kwarto ng aking ama, ang mga nurse ay nagmamadaling lumabas. Mara, buti at nandito ka na. Biglang tumaas ang blood pressure ng pasyente at nagkaroon siya ng seizure. Pumasok ako sa loob at nakita ang aking ama na nakikipaglaban para sa bawat hininga. Ang bawat beep ng monitor ay tila naghuhudyat ng wakas. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Tita Chato, ang matagal na tagapagsilbi ng mga Lozano na nakatayo sa isang sulok na kamasid sa amin ng may matinding awa. Nang medyo kumalma ang sitwasyon at naiwan kaming dalawa ni Tita Chato, nilapitan niya ako. Mara, kailangan mong lumayas sa mansyon. Alam ko ang nangyari. Alam ko ang banta ni Don Augusto. Paano mo nalaman? Gulat na tanong ko. Dahil ako ang nag-alaga sa ina ni Maximo, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. At ako rin ang nakakita sa aksidenteng pumatay sa kanya. Ang lahat ng dokumentong nakita mo sa silid-aklatan, iyan ang patunay na hindi lang ang tatay mo ang biktima ng taong iyon. Ang ina ni Maximo, pinatay niya rin dahil nalaman nito ang lahat ng kasamaan niya. Nanlaki ang aking mga mata. Ano? Totoo ito. At si Maximo, hindi niya alam ang tungkol sa ina niya. Palaging sinasabi ni Don Augusto na namatay ito sa sakit. Kung malalaman ni Maximo ang katotohanan, tiyak na mababaliw siya. Inabot niya sa akin ang isang maliit na susi. Ito ang susi sa isang locker sa bus terminal. Doon nakatago ang diary ng ina ni Maximo. Nandoon ang lahat ng ebidensya na kailangan para maipakulong ang demonyong iyon. Pero ingatan mo ito dahil kapag nalaman ni Don Augusto na hawak mo ito, hindi lang buhay ng tatay mo ang itataya mo, pati ang sayo. Paglabas ko ng ospital, naramdaman ko ang mga matang nakamasid sa akin mula sa dilim. Isang itim na kotse ang nakaparada sa di kalayuan. Hindi ako nag-atubili. Sa gitna ng kawalan, tumakbo ako patungo sa bus terminal. Ang bawat hakbang ko ay puno ng determinasyon. Hindi na ito tungkol sa akin. Hindi na ito tungkol sa aking asawa. Ito ay tungkol sa katarungan para sa aming lahat. Ngunit habang binubuksan ko ang locker sa terminal, isang anino ang humarang sa aking liwanag. Hindi ito si Don Augusto. Hindi rin si Maximo. Isang babae ang nakatayo sa harap ko, may hawak na maliit na kutsilyo na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng terminal. Si Mara Pizarro. Akala mo ba makukuha mo ang lahat, Mara? Ang pera, ang asawa ko? At ngayon,
Ang mga sikreto ng mga Lozano. Tumawa siya ng nakakatakot. Tapos na ang laro mo. Ang talim ng kutsilyong hawak ni Mara Pizarro ay tila humahati sa hangin, naglalabas ng malamig na kislap sa ilalim ng mga fluorescent lamp ng bus terminal. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong pagkamuhi. Isang pagkamuhi na hindi lamang galing sa selos, kundi mula sa isang mahabang kasaysayan ng pagiging spoiled at pagiging sanay na makukuha ang lahat ng gusto niya. Akala mo ba matalino ka? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa galit. Sa isang iglap, nasira mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang pangalan ko, ang reputasyon ko, at ang posisyon ko sa tabi ni Maximo. Ngayon, babawiin ko ang lahat ng kinuha mo. Napaatras ako hanggang sa sumandal ang aking likod sa malamig na bakal ng mga locker. Ramdam ko ang susi sa aking bulsa, ang susi sa katotohanan na siyang magpapabagsak sa mga Lozano. Hindi ako pwedeng mamatay dito, hindi habang ang tatay ko ay naghihingalo at habang ang anak ko ay kailangan ng hustisya. Hindi mo naiintindihan, Mara. Pilit kong pinanatiling mahinahon ang aking boses, kahit na ang aking puso ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. Si Don Augusto ang kalaban natin, hindi ako. Ginagamit ka lang niya para gawin ang maruruming trabaho niya. Shut up! Sigaw niya at mabilis na humakbang palapit. Sa isang mabilis na paggalaw, iniwasan ko ang kanyang saksak. Napasandal siya sa locker at ginamit ko ang pagkakataong yon upang tumakbo. Ang terminal ay puno ng mga tao. Ngunit sa oras na yon, tila lahat sila ay naging anino lamang. Tumakbo ako patungo sa gitna ng maraming tao. Umaasang ang dami nila ay magsisilbing proteksyon ko. Ngunit mabilis siyang nakahabol. Hinila niya ang aking buhok, dahilan upang mapahiga ako sa semento. Ang hapdi sa aking anit ay umalingaw-ngaw sa aking buong katawan. Dito na magtatapos ang lahat para sa iyo at sa batang iyan. Bulong niya sa aking tainga habang itinatapat ang kutsilyo sa aking tiyan. Sa sandaling iyon, isang malakas na busina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw. Isang itim na sasakyan ang mabilis na huminto sa harap namin, halos tumama sa amin. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang figurang hindi ko inaasahan. Si Maximo, ang kanyang muka ay puno ng matinding pag-aalala at galit na hindi ko pa nakikita kailanman. Mara Pizarro, bitawan mo siya. Sigaw ni Maximo, ang kanyang boses ay parang kulog. Maximo, anong ginagawa mo rito? Nanginginig na tanong ni Pizarro, ngunit hindi niya binitawan ang kanyang hawak. Pinoprotektahan mo pa rin ba ang babaeng ito? Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang niya para sa pera ng tatay mo. Wala kang alam sa nangyayari na. Sagot ni Maximo habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mga kamay ay nakataas, bilang senyales na hindi siya lalaban, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa amin. Bitawan mo siya, o hinding-hindi mo na makikita ang mga Pizarro sa mundo ng negosyo. Lahat ng illegal na transaksyon ninyo, hawak ko ang pruweba. Bitawan mo siya. Ang pagbabanta ni Maximo ay tila nagpahina sa loob ni Pizarro. Sa isang mabilis na pagkilos, sinipa ko ang kanyang binti at mabilis na gumulong palayo. Sa pagkakataong yon, mabilis na lumapit si Maximo at dinamba si Pizarro, inilayo ang kutsilyo mula sa akin. Nang makalayo na ang mga tao at dumating ang mga gwardya ng terminal, nanatiling nakatayo si Maximo, hinihingal, habang si Mara Pizarro ay dinala ng mga awtoridad. Lumapit si Maximo sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang hawakan niya ang aking pisngi. Ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba niya? Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at pag-aalala. Bakit ka nandito? Tanong ko. Ang aking boses ay mahina. Sinundan kita, sagot niya habang unti-unting lumalambot ang kanyang muka. Hindi ako naniniwala sa sinabi ni Papa. Hindi ako naniniwala na pera lang ang habol mo. Nalaman ko ang totoo tungkol sa mga dokumento. At sa ina ko, Mara, patawarin mo ako. Sa gitna ng bus terminal, sa ilalim ng malabong ilaw,
Ang lalaking itinuring kong kalaban ay lumuhod sa harap ko. Hindi niya inalintana ang mga taong nakatingin. Huwag kang mag-alala sa tatay mo. Ligtas na siya. Inilipat ko na siya sa isang pribadong pasilidad na hindi alam ni Papa. At tungkol sa diary ng ina ko, kukunin natin yon ng sama-sama. Tumingin ako sa kanya. Ang mga matang dati ay malamig. Ngayon ay puno ng luha. Naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na luha sa aking mga pisngi. Ang lahat ng galit, ang lahat ng sakit, ay tila unti-unting naglalaho. Bakit mo ginagawa ito, Maximo? Dahil ikaw ang katarungan na matagal ko nang hinahanap. Sagot niya. Ngunit ang aming sandali ng paghilom ay biglang naputol nang tumunog ang aking cellphone. Isang mensahe mula si Danibi. Mula sa hindi kilalang numero. Nasa amin na ang tatay mo, Mara. Kung gusto mo siyang mabuhay, ibigay mo sa amin ang susi ng locker at ang diary. Magkita tayo sa lumang pier sa ganap na hating gabi. Nabitawan ko ang aking cellphone. Tumingin ako kay Maximo. Hindi pa tapos, Maximo. Ang tatay ko. Dinukot siya ni Don Augusto. Ang mukha ni Maximo ay naging kasing puti ng papel. Hindi niya magagawa iyon. Ginawa niya. Sagot ko. At oras na para tapusin natin ito. Ang hangin sa lumang pier ay malansa. Puno ng amoy ng kalawang at dagat na humahampas sa mga posteng kahoy. Ang bawat hakbang namin ni Maximo sa mabulok na sahig ay lumilikha ng isang nakakakilabot na tunog, tila isang babala sa bawat paggalaw. Hawak ko ng mahigpit ang susi sa aking bulsa, ang tanging pag-asa na magpapabagsak sa imperyong binuo sa dugo at kasinungalingan. Manatili ka sa likod ko, bulong ni Maximo. Ang kanyang boses ay matigas, ngunit ramdam ko ang panginginig ng kanyang kamay na hawak ang kanyang baril na matagal na niyang hindi ginamit. Sa dulo ng pier, sa ilalim ng isang mapusyaw at kumukurap-kurap na bumbilya, nakatayo ang isang sasakyang itim. Sa tabi nito ay si Don Augusto, nakasuot ng kanyang formal na suit na tila hindi nababagay sa madumi at madilim na lugar na yon. Sa kanyang tabi ay isang lalaking nakatali ang mga kamay at nakatakip ang bibig, ang aking ama. Ang kanyang katawan ay mahina, nakasandal lamang sa isang tauhan ng matanda. Napunta kayo sa tamang oras. Wika ni Don Augusto, ang kanyang boses ay kalmado. Isang kalmadong mas nakakatakot pa sa anumang sigaw. Akala niyo ba ay makakatakas kayo sa akin? Maximo, anak, ang laki ng pagkadismayak ko sa iyo. Mas pinili mo ang isang babaeng galing sa kanal kaysa sa legacy na iniwan ko para sa iyo. Legacy? Sigaw ni Maximo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong pier. Legacy na binuo sa pagpatay sa sarili mong asawa. Legacy na binuo sa pagyapak sa buhay ng ibang tao. Tapos na ang laro mo, Papa. Tumawa ang matanda. Isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa. Wala nang makakarinig sa inyo rito. Ibigay mo sa akin ang susi, Mara. O makikita mo kung paano hihinto ang paghinga ng tatay mo sa harap mismo ng iyong mga mata. Naramdaman ko ang paghigpit ng aking dibdib. Ang aking ama ay nagpupumiglas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at takot. Ang bawat segundong lumilipas ay isang pasakit na hindi ko na kayang tiisin. Dahan-dahan kong inilabas ang susi simula sa aking bulsa. Mara, huwag! Bulong ni Maximo sa aking tainga. Wala na tayong ibang paraan. Sagot ko, ang aking boses ay puno ng determinasyon. Naglakad ako pasulong. Ang aking mga paa ay tila lumulubog sa bawat baitang ng sahig na kahoy. Ilapit mo rito ang susi. Utos ni Don Augusto. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kasakiman. Nang magtagpo kami sa gitna, ibinigay ko ang susi. Ngunit sa isang iglap, mabilis na hinawakan ni Maximo ang braso ng tauhan na may hawak sa aking ama. Nagkagulo. Ang putok ng baril ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ngunit hindi ito tumama sa amin. Ang bala ay tumama sa hangin habang nagbubuno ang dalawang lalaki. Tatay! Sigaw ko at mabilis na tumakbo patungo sa aking ama. Tinanggal ko ang piring sa kanyang bibig. Mara,
tumakbo ka na. Mahinang bulong niya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa kabilang banda, si Maximo at si Don Augusto ay nagbubuno. Ang matanda, sa kabila ng kanyang edad ay naging mabilis at malupit. Ngunit sa isang pagkakataon, naipatid ni Maximo ang kanyang ama. Ang tungkod ni Don Augusto ay tumalbog sa sahig. Tumayo si Maximo. Ang kanyang muka ay puno ng luha at galit. Papa, sumuko ka na! Ang lahat ng ebidensya, nasa mga awtoridad na. May mga pulis na nakapaligid sa pier na ito. Ang mukha ni Don Augusto ay naging maputla. Tumingin siya sa paligid. Nakita ang mga papalapit na ilaw ng mga sasakyan ng pulis. Sa halip na sumuko, isang mapait na ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Hindi ako mabubulok sa kulungan, wika niya. Bago pa man makagalaw ang sinuman, dahan-dahan siyang umatras patungo sa gilid ng pier. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa akin. Pagkatapos ay kay Maximo. Sana, balang araw, mapagtanto mo na lahat ng ginawa ko ay para sa'yo. Sa isang mabilis na kilos, tumalon siya sa madilim at malalim na tubig ng dagat. Ang tunog ng kanyang pagbagsak sa tubig ay tila ang huling kabanata ng isang mahabang bangungot. Papa! Sigaw ni Maximo, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa gilid, ngunit pinigilan siya ng mga pulis na kararating lamang. Naiwan akong nakatayo, yakap ang aking ama. Ang dagat ay naging tahimik muli, nilalamon ang taong naging dahilan ng lahat ng aming pagdurusa. Naramdaman ko ang hapdi ng aking mga luha. Ang hustisya ay nakamit, ngunit ang sugat sa aming mga puso ay kailangan pang maghilom. Lumapit si Maximo sa amin. Ang kanyang mga damit ay punit-punit at ang kanyang muka ay puno ng dumi. Tumigil siya sa harap namin. Ang kanyang tingin ay nakapako sa kawalan. Ang pagkawala ng kanyang ama ay hindi nagdala ng saya, kundi isang mas malalim na kalungkutan. Tapos na ang lahat, Mara. Bulong niya. Tumingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang Maximo na malaya. Malaya mula sa mga kadena ng kanyang ama. Malaya mula sa kasinungalingan. Inabot ko ang kanyang kamay at hinawakan ito ng mahigpit. Hindi pa ito ang katapusan, Maximo. Ito pa lang ang simula. Lumipas ang ilang buwan at ang mga sugat na iniwan ng nakaraan ay dahan-dahang naghilom, hindi dahil sa paglimot, kundi dahil sa pagtanggap. Ang mansyon ng mga Lozano ay nananatiling nakatayo, ngunit wala na ang nakakasakal na aura nito. Binuksan ni Maximo ang mga pinto nito para sa mga taong nangangailangan, ginawang isang foundation para sa mga pamilyang biktima ng kawalang katarungan. Nakatayo ako sa hardin kung saan unang nag-usap kami ni Teo. Ang aking tiyan ay bilog na, dala ang isang munting buhay na magiging simbolo ng aming bagong simula. Ang amoy ng sariwang damo at ang huni ng mga ibon ay nagbibigay ng kapayapaang matagal ko nang pinangarap. Mula sa likuran, naramdaman ko ang pagyakap ng dalawang braso sa aking baywang. Ang haplos ni Maximo ay mainit, puno ng pag-aaruga, at pangakong hindi na magbabago. Ang lalim ng iniisip mo, bulong niya sa aking tainga. Ang kanyang tinig ay payapa, malayo na, sa malamig, at mapang-aping tono na ginamit niya noong unang beses kaming nagkita. Iniisip ko lang ang layo ng ating narating. Sagot ko, habang hinahaplos ang kanyang kamay. Akala ko noon, wala nang labasan sa mundong ginawa ng tatay mo. Akala ko, ang tadhana natin ay maging bilanggo ng mga pagkakamaling hindi naman natin ginawa. Hinalikan ni Maximo ang aking balikat. Ang nakaraan ay isang aral, Mara. Hindi natin ito mababago, pero pwede nating piliin kung ano ang ituturo nito sa atin. At ang itinuro nito sa akin ay simple lang. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o kapangyarihan, kundi sa taong pipiliing manatili sa tabi mo kahit pag gumuho ang buong mundo. Sa di kalayuan, nakita namin si Teo na naglalakad patungo sa amin. May dalang basket ng mga prutas, ang kanyang ngingiti ay payapa. Ang kanyang mga mata
ay walang kahit katiting na bakas ng sama ng loob. Nagbago ang buhay ni Maximo. Mula sa pagiging isang tagapagmana ng puot, siya ay naging isang taong tunay na naglilingkod sa kapwa. Ang kanyang kumpanya ay unti-unting nakakabangon, hindi sa pamamagitan ng panlilinlang, kundi sa pamamagitan ng tapat na pagtatrabaho. Ang aming buhay ay hindi perpekto. Minsan, kapag gabi, nakikita ko pa rin sa mga mata ni Maximo ang pait kapag naaalala niya ang kanyang ama. Minsan, kapag nakatingin ako sa mga lumang larawan, sumasakit pa rin ang aking dibdib sa alaala ng aking ama. Ngunit sa tuwing nangyayari iyon, hawak-hawak namin ang kamay ng isa't isa, pinapaalalahanan ang sarili na ang sakit ay bahagi ng pagkatao at ang paghilom ay isang desisyon na ginagawa namin araw-araw. Handa ka na ba? Tanong ni Maximo habang dahan-dahan niya akong inaalalayan sa paglalakad. Handa na, sagot ko ng may ngiti. Papunta kami sa isang munting simbahan sa tabing dagat. Hindi ito isang magarbo at engrandeng kasal na gaya ng inaasahan ng lipunan. Ito ay isang simpleng seremonya, puno ng katapatan at pag-asa. Walang mga kamera, walang mga taong mapanghusga, kundi ang mga taong tunay na nagmamahal sa amin. Habang naglalakad ako sa aisle, ang bawat hakbang ko ay tila pagyakap sa bagong bukas. Hindi na ako ang babaeng nanginig sa loob ng opisina ni Maximo. Hindi na ako ang babaeng tumakbo sa ilalim ng ulan dahil sa takot. Ako na ang babaeng nagmahal, nagpatawad, at natutong lumaban para sa kanyang sariling kaligayahan. Pagdating ko sa altar, sinalubong ako ni Maximo ng isang tingin na puno ng paghanga. Sa kanyang mga mata, hindi ko nakita ang isang asawang binayaran, kundi ang babaeng pinakamahal niya sa buong mundo. Nang magdampi ang aming mga kamay, naramdaman ko ang tibay ng aming pangako. Ang kwintas ng mga kasinungalingan ay tuluyan ng naputol, at sa halip, isang bagong kabanata ang aming isinusulat, isang kwento ng pag-ibig na hindi nakatali sa utang na loob, kundi sa malayang pagpili na magkasama habang buhay. Model 10:37 AM. Epilogue. Ang bukas na walang tanikala. Lumipas ang 5 taon. Ang hardin ng mga Lozano ay puno na ng mga tawa ng isang batang lalaki na may mga matang kasing liwanag ng kay Maximo at may ngiting kasing amo ng kay Mara. Ang mansyon na dati ay simbolo ng lamig at pagkapuot ay puno na ngayon ng buhay at kulay. Nakaupo ako sa tapat ng puntod ni tatay. Ang simoy ng hangin sa sementeryo ay mapayapa. Hinaplos ko ang malamig na marmol ng kanyang lapida. Tatay, nakita mo ba siya? Siya si Mateo. Ang apo mong nagpapaalala sa akin na kahit gaano kadilim ang nakaraan, laging may liwanag na susunod sa umaga. Bumaling ako sa aking tabi. Naroon si Maximo, hawak ang kamay ni Mateo habang nakatingin sa akin ng may labis na pagmamahal. Wala na ang maskara ng malamig na negosyante. Ang lalaking nasa harap ko ngayon ay isang ama at isang asawa na natutong magpahalaga sa bawat pintig ng puso.